Hello mga ka-Wonderham! Ang video naman natin ngayon ay Learning Task 2 ng Grade 8. Ang instruction ay graph the following inequalities and identify at least 3 points that belong to the solution set of the inequalities. So, nagpa-survey ako. Sabi ko, pumili kayo ng kung ano sa tingin nyo pinakamahirap dun sa 5 items. Tapos yung 3 na pinakamataas na votes, yun ang gagawin ko ng video. So, number 1, 61%. Number 2, 8%. Number 3, 21%. Number 4, 3%. Number 5, 7%. So, 1, 2, 3 yung pinakamatataas na boto. Yun ang aking gagawin. At pasensya na dun sa mga nagre-request na gawin ko daw lahat. Sa inyo na yung iba para naman meron kayong practice. Mas matututo kayo kung meron kayong pagpapractice na gagawin nyo ng inyong sarili lamang. Pero bago natin simulan, shoutout muna sa ating ka-Wonderham na si Irene Nastor. Okay, simulan na po natin. So graph the following inequalities and identify at least 3 points. So, system of linear inequalities tong ating igagraph. So, number 1 muna. X is greater than negative 2 and y is less than negative 1. So, syempre, para natin igagraph yan, kailangan natin ng x and y axis. So, drawing tayo ng x and y axis. Yan. Hati-hatiin natin. Hatiin natin siya. Pero syempre, mas maganda kung sa graphing paper nyo to gagawin. Para mas pantay-pantay. Lagyan lang natin ng number saglit. 2, 3, 4, 5, 6. Negative 1, negative 2, negative 3, negative 4, negative 5, negative 6. 1, 2, 3, 4. Negative 1, negative 2, negative 3, negative 4, negative 5, negative 6. Ito yung 0. Ito yung gitna. So, x is greater than negative 2 muna. So, una mong gagawin, igagraph mo muna yung line na x is equal to negative 2. Yun muna yung lalagay mo. So, isipin mo, kunwari may x is equal to negative 2. So, saan yung x is equal to negative 2? Hanapin mo yung negative 2 sa x-axis. Kasi x is equal to negative 2. Tapos, dun ka magdodrawing ng vertical line. Pero, dahil greater than ang nakalagay at hindi equal, walang equal sa ilalim. Pag walang equal sa ilalim, imbis na solid line, dash line lang yung ilalagay mo. Yung putol-putol na linya. Yan. Ayan ang iyong linya. Kapag walang equal, greater than lang. So, pag greater than negative 2, so, alin ba ang mas malaki sa negative 2? Ito nasa kanan. Negative 1, 0, 1, 2, 3. Mas malaki sa negative 2 yan. So, ang shade mo ay sa kanan ng linya. Greater than negative 2. So, dyan, yan yung mga part na may shade mo. So, yan yung x is greater than negative 2. Paano naman yung y is less than negative 1? So, isipin mo muna, saan ba yung y is equal negative 1? Saan yun? E di hanapin mo yung negative 1 sa y-axis. So, ito yun, negative 1 sa y-axis. So, dun ka magdodrawing ng line. Pero dahil less than at walang greater o walang equal sa ilalim, dash line din ang i-drawing mo. Dahil wala siyang equal sa ilalim. Kapag may equal, less than or equal, dun mo lang gagawan ng solid line. Kapag greater than lang or less than lang, dash line din. So, ito yun. Horizontal line na nakatapat sa negative 1 ng y-axis. So, y is less than naman. So, ibig sabihin, yung mga value mas mababa sa negative 1. Less than. Y is less than. So, ano ba yung mga less than negative 1? Ito, pababa. Negative 2, negative 3. So, ang shade mo naman dito ay sa ibaba ng linya. So, ang final shade mo, kung saan
sila parehas na may shade, kung saang area sila parehas na may shade. So itong isa may shade lahat dito, itong isa naman may shade lahat dito. So saan sila nag-overlap ng shade? Dito sa part na ito. Yan dito. Dito kasi 'di ba, dito may pababa siyang shade. Tapos dito naman may yung shade sa kanan. So ito ang graph niya. Yan. Linawan lang natin ng konti. So, yan ang ating graph sa number 1. Identify at least 3 points that belong to the solution set of the inequalities. Ang solution set kasi, yun lang yung shaded area. Ito ang solution set niya, yung area na may shade. So, anong 3 points? Kahit saan na point dito sa shaded area, pili ka na lang. So, halimbawa, ito. Sa negative 3 ng y-axis. So, ang point ng negative 3 ng y-axis ay 0 ang x, negative 3 sa y. Halimbawa naman, banda rito ka pumili. So, saan siya katapat? Sa 2 sa x. Katapat siya ng negative 2 sa y. So, isa pa. Pwede rin dito. Katapat ng 3 sa x. Katapat din ng negative 2 sa y. O yan, may 3 points ka na. 3 points that belong to the solution set. So, ito na yun. Pero wag nyong gayahin itong aking nasa video dahil baka magkapare-pareho kayo ng sagot at mabubuking kayo ni teacher na nangopya. So, kahit saan dito, pili na lang kayo. Wag lang pare-pareho tayong 0, negative 3, 2, negative 2, 3, negative 2. Magtataka na po si teacher niyan. So, next, number 2, 2y plus x is less than 5 and 3x minus y is greater than 8. So, isusulat ko muna dito sa kabila para mas maliwanag. Number 2, 2y plus x, 2y plus x is less than 5 and 3x minus y is greater than 8. So, paano naman kapag ganyan? Ang gagawin mo ay isusulat mo sila sa slope-intercept form. Y equals mx plus b. Ganyan dapat ang form nila. So, itong 2y plus x is less than 5. Paano ba natin siya gagawing slope-intercept form? Dapat y lang ang may iwan sa kaliwa. So, itong plus x, ilipat mo sa kanan, magiging minus x. Minus x na yan. So, wala na yan sa kaliwa. So, 2y na lang natira sa kaliwa is less than. So, minus x to, minus x. Ito, positive 5. Tapos, kailangan mawala yung 2. So, di-divide mo sa 2. Ito rin, di-divide mo rin sa 2. So, cancel na yung 2. Y na lang natira is less than. So, negative x over 2, same lang siya sa negative 1 half over, negative 1 half x. Negative x over 2, parehas lang sa negative 1 half x. Tapos, plus 5 over 2. So, same na sila, di ba? Y equals mx plus b. Yan ang slope-intercept form. Ang m, yung slope, yung katabi ng x. M equals negative 1 half. Yung b, yung constant, yung 5 over 2. So, kapag ang b natin ay fraction, pwede rin naman natin, hindi na pala kita, pwede rin naman natin gamitin yan na point. Pero, yung iba nalilito kung saan mo igagraph yung 5 over 2. So, gawin naman natin, try naman natin na mag-substitute tayo ng mga value. So, halimbawa, let y be equal to 0. Labo. Ba't lumalabo?
let y be equal to 0. So itong 2y plus x is less than 5, gagawin mo 0 yung y. So 2 times 0 plus x is less than 5. 2 times 0 equals 0. Wala na yan, 0 na yan. So natira na lang x is less than 5. So kapag pinaltan mo pala ang y ng 0, ang masosolve mo na value ng x ay 5. So may isa ka ng point, 5, 0. So substitute pa tayo ng isa. Ano bang magandang i-substitute na sasakto siya? 1y is equal to 1. So let y be equal to 1. So ano naman mangyari? So 2y plus x is less than, gawin mo muna palang pansamantalang equal to. Equal yan para x equals to 5. Pansamantala lang para magsasubstitute kasi tayo ng value. So 2y plus x equals 5. So yung y, pag pinalitan mo ng 1, anong mangyayari? 2 times 1 equals 2 plus x equals 5. Positive 2 to. Pag nilipat mo sa kanan, magiging negative 2. So x na lang natira dito. 5 minus 2 is equal to 3. So ang x mo ay 3 kapag ang y mo na nilet mo sa y ay 1. So yan. So yan na yung pangalawang point mo. So pwedeng hindi x-intercept at y-intercept. Pwedeng kahit anong number ang ilet mo. Basta masosolve mo yung isa pang variable. Yun yung point mo. So paano natin siya i-graph? Saan ko ba i-graph to? Dito na lang kaya. Dito na lang. Dito na lang natin siya i-graph. So ayan, gawa ulit tayo ng graph. 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So yun yung x and y axis natin. Ito, 3, 1. Saan yung point na 3, 1? 3 sa x. So 1, 2, 3. Katapat ng 3 at katapat ng 1 sa y. So ito yung 1 sa y, ito yung 3 sa x. So 3, 1. 3 sa x, 1 sa y. Ito, 5, 0. 5 sa x, 1, 2, 3, 4, 5. 5 sa x, 0 sa y. Kasi ito yung x-intercept. 5 sa x, 0 sa y. Nasa x-axis. So, yan yung dalawang point mo. Pwede mo na siyang i-graph. So, magiging ganito ang kanya itsura. So, kapag mag-graph ka, babalik ka dito sa inequality mo, less than, walang equal. So, kapag walang equal, dashed line or broken line or putol-putol na linya. So, yan. Tapos, yung sa shade, dito ka babalik dapat sa slope-intercept form. Kasi itong titingnan mo yung y is less than ba or y is greater than. Pag y is less than, sa baba ng line ang shade. Pag y is greater than, sa taas ng line. So, y is less than to, sa baba ng line ang shade dito. So, ito yung line. Lahat ng nasa baba nito, yan yung shadean mo. Yan. Okay, so yan. Dito na lang kaya ako magsulat para sa pangalawang equation. Sige, purahin ko na muna. So 3x minus y is greater than 8. So gagawin din nating slope-intercept form. So papaano yan? Dito ko sulat sa medyo mataas para marami tayong space. 3x minus y is greater than 8. So dapat matira lang yung y sa kaliwa. So yung 3x ay ililipat mo sa kanan, magiging negative 3x. So wala na yan dyan. Negative y na natira. Negative y is greater than. So sulat muna natin yung x. Negative x. Negative 3x pala. Positive 8 to.
Bakit ang dumi ng daliri ko? Ang dumi pala nitong pencil ni Ate Ham. Pang drawing niya kasi ito eh. May nagtanong nga pala kung anong pencil daw itong gamit ko. Ito ay Tri-Graphite Faber-Castell, babasa dito. Ito yung pang sketch ni Ate Ham. Nadinekwat ko lang sa kanya dahil wala akong maipang sulat. So, ayan na. Negative y is greater than negative 3x plus 8. So, kailangan positive yung y. I-divide mo siya sa negative 1, negative 1, negative 1. So, ibig sabihin lang niyang dinivide sa negative 1, papalitan mo lang na yung sign nitong lahat. So, yung negative y magiging positive y, yung 3x magiging positive 3x, yung positive 8 magiging negative 8. Ganun lang ibig sabihin nun. Pero, kapag nag-divide ka ng inequality sa negative, ang inequality sign ay mababaliktad. So, magiging ganyan. So, yun ang isa sa mahalaga nating dapat tandaan. So, yan na, positive na yung y. So, naging positive to, naging negative. So, yan na yung ating slope-intercept form, di ba? Kaparehas na. M yung katabi ng x. So, ang m natin ay 3. Ang b natin, yung constant, negative 8. b, negative 8. Negative 8. So, dito sa pangalawang inequality, pwede na natin itong gamitin sa pag-graph. So, b ay negative 8. So, y-intercept yung b, negative 8 sa y-axis. So, saan yun? Negative 1, negative 2, negative 3, negative 4, negative 5. Ako po, hindi sakto. Negative 6, negative 7, negative 8. So, halimbawa, ito yung negative 8. Ito yung y-intercept. So, ang kanyang coordinate ay 0 ang x, negative 8 ang y. So, yan. Yan yung ating point. Ngayon, gamitin natin yung slope para makuha natin yung pangalawang point. So, m equals 3. So, gagawin mo 3 over 1 para meron kang rise over run. Akyat ka ng 3, kakanan ka ng 1 mula dun sa iyong y-intercept. So, mula dito. Akyat ka ng 3, so negative 8, negative 7, negative 6, negative 5. Tapos, kakanan ka ng 1 dito. Banda rito. So, ang coordinate nito ay katapat siya ng 1 sa x, katapat siya ng negative 7, negative 5 sa y. So, may dalawa na tayong point. Pwede na natin pag-connect. At ang gagamitin natin ay dash line kasi ito. Kasi less than lang. Walang equal. So, dash line ang ating gagamitin. Ito pong graph ko po, hindi po siya masyadong sasakto dahil hindi ko po ginrap sa graphing paper. Pero nagigets nyo naman sana yung idea. At sa graphing paper nyo po i-graph para masakto. So, ayan. Ngayon, babalik ka dito sa iyong slope-intercept form. Ito. Y is less than 3x minus 8. So, kapag y is less than, ang iyong graph ay, or ang iyong shade ay sa baba ng line. So, ito ang line mo. Ang shade mo ay sa baba nitong line. So, lahat ng nasa baba niya. Ito, baba nitong line, baba. Yan. Kasi pa-diretso yung papaganon eh. Diretso na nga natin. So, lahat nito nasa baba. So, saan sila nag-overlap yung kanilang shade? So, baba nito, baba nito, baba rin nito. Dito sila nag-overlap. Dito sa parang triangle. Ito. Yan. Linawan lang natin ng konti. Yan, baba nitong line na to, baba rin itong line na to, parehas silang may shade dyan. So ngayon, identify at least 3 points. So pili ka lang ng kahit anong points dito. So halimbawa,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, tapos siguro banda rito. So ano to? 1, 2, 3, 4. So 7, negative 4. Ano pa ba? Di 7, negative 3 na lang. Yung katapat na lang. 7, negative 3. Tapos 6, negative 4. 6, negative 4. So ayan, may 3 points tayo na nagbe-belong sa solution set ng inequality. Yung points na nasa shade nilang dalawa. So again, wag po tayong magkopyahan. Mag-iba-iba din tayo ng sagot para hindi masyadong halata ni teacher. Basta lahat ng nasa loob nitong shade. Okay? So number 3, susulat ko na dito sa kabila. Masyado nang puno yung ating notebook. 2x plus 3y is greater than or equal to 4. 2x plus 3y is greater than or equal to 4. 2x plus 3y is greater than or equal to 4. And 2x minus y is less than 5. 2x minus y is less than 5. Tama ba? Tama. So ito ang ating number 3. Paano naman to? So again, uunahin natin na isulat sila na slope intercept form. Ganyan. Y dapat na nasa kaliwa. So ito muna. So paano yan? So dapat y lang nasa kaliwa. So ilipat mo muna yung 2x sa kanan. Magiging negative 2x. Wala na to dito. 3y na lang. Greater than or equal. So sulat muna natin yung negative 2x. Ito positive 4. Tapos dapat mawala yung 3. Divide mo sa 3. Divide mo sa 3. Divide mo sa 3. Cancel. Y na lang natira. So greater than or equal to. So negative 2x over 3. So negative 2 third x din yan. Same lang. Plus 4 over 3. So ito yung slope mo, di ba? Ito yung y-intercept. Pero fraction na naman to. Isip na lang ulit tayo ng ibang points na isa-substitute natin. So isip tayo ng saktong point. Ano ba magandang point? So let y be equal to 0 para makuha natin yung x-intercept. So kapag magsa-substitute, pwede muna natin gawing equation. So palitan mo muna ng equal sign itong greater than or equal. So y gagawin mong 0, 2x plus 3y, palitan mo ng 0 equals 4. 3 times 0 equals 0. 2x na lang natira, 2x is equal to 4. So kailangan mo alisin yung 2, divide mo to sa 2, pareho, cancel. X na lang, 4 divided by 2 is equal to 2. So kapag ang y mo daw ay 0, ang x mo ay 2. So yan na yung una nating point, 2, 0. Isip pa tayo, ano pa bang sasakto dito? 2. Let x be equal to negative 1. So paano yan? So ulit ulit natin, 2x plus 3y. Gawin muna natin uling equation. Equals 4. So yung x papalitan mo na negative 1. 2 times negative 1. 2x. Plus 3y is equal to 4. So 2 times negative 1 is equal to negative 2. Plus 3y is equal to 4. So negative 2, lilipat mo sa kanan, magiging positive 2. Mawala na siya sa kaliwa. 3y na lang equals 4 plus 2 is equal to 6. So alisin natin yung 3. Divide by 3, divide by 3. Cancel, y na lang yung matitira. Y is equal to 6 over 3 is equal to 2. So kapag ang x mo daw ay negative 1, ang y mo ay 2. So ayan, meron na tayong dalawang points. I-graph na natin siya.
Sige, dito na natin din lagay. So y-axis, x-axis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So yan ang ating x and y axis. So saan yung 2, 0? 2 ang x, 0 ang y. So 1, 2 dito, ang 2 ang x, 0 ang y. Nasa x axis lang siya. So 2, 0. Saan naman ang negative 1 ang x, 2 ang y? So dito, negative 1 ang x, 2 ang y. 1, 2. So katapat ng negative 1 sa x, katapat ng 2 sa y. So may dalawa na tayong point, pwede nating ipag-connect. Pero dahil greater than or equal, so may equal na siya sa ilalim, solid line ang ating line. So solid line. Yan. Tapos balik tayo dito sa ating slope-intercept form. Ito, y is greater than or equal. So kapag y is greater than or equal, ang shade natin ay nasa taas ng line. Y is greater than or equal. So lahat nitong nasa taas nitong linya. Yan. Yan ang ating shade. Okay, so ito naman 2x minus y. 2x minus y is less than 5. So gagawin natin uli siyang slope-intercept form. Gagawin natin ganito. So paano yan? Yung 2x ililipat mo sa kanan, magiging negative 2x. So wala na to dito. Negative y na lang natira. Is less than. So negative 2x muna una natin isulat. Positive 5. So negative y uli kailangan positive. So divide mo lang siya sa negative 1, negative 1, negative 1. So magiging positive to, magiging positive, magiging negative. Ganun lang yun. Mababaliktad lang ang sign. At mababaliktad din ang sign nito. So y is less than magiging y is greater than. Kasi nag-divide ka sa negative. So negative 2x magiging positive 2x. Positive 5 magiging negative 5. So ayan na, same na siya dito. So y is equal to mx plus b. So m yung katabi ng x, 2. M is equal to 2. B is equal to negative 5. Okay, saan pala? B is equal to negative 5. So, sakto naman to, whole number naman itong ating y-intercept. Ito nang gamitin natin pang graph. So, y-intercept negative 5. Negative 5 sa y-axis. Negative 1, negative 2, negative 3, negative 4, negative 5. So, ito yung y-intercept yung b. 0 ang x, negative 5 ang y. Gamitin naman natin ang slope. 2. So, 2 over 1. 2 divided by 1 is equal to 2. Para may rise over run tayo. So 2 ang rise, 1 yung run. 2 ang rise, 1 ang run. So mula dito, 2 ang rise, 1, 2, 1 ang run, 1. So ano to, katapat ng 1, katapat ng 1, 2, 3, negative 3. Yan, meron na tayong dalawang point, connect na natin. At ang ating inequality ay less than lang, walang equal, so dashed line. Dashed line. Yan. Lagyan natin ang dashed line. So yan na yung line nya. Balikan natin yung kanyang slope-intercept form. Y is greater than. So kapag y is greater than, ang ating shade ay sa taas ng line. So y is greater than, ang ating shade ay sa taas nitong line. So lahat na nasa taas niyan. So
So, ayan. So, saan sila nag-overlap yung shade nila? Kasi ito, dire-diretso to sa baba eh. So, shade siya taas. Saan sila nag-overlap ang kanilang shade? Dito, sa area na to. Dito sa parang triangle. So, ito yung shadean talaga natin. Or lilinawan natin yung shade. Yan. So, yan ang ating graph sa ating number 3. So, ano yung 3 points natin? Pili na lang tayo. Huwag na tayo magpare-pareho. Basta kung alin yung nasa loob niyan, yung piliin natin. So, ano ba? Ito, 1, 2, 3. So, yung madali na lang pipiliin ko. 3 sa Y. Sa Y axis 0, 3. Pwede rin 0, 4. 0, 5. Ayan, ganun lang kadali. Ito, 0, 4, 0, 5. So, yan ang ating solution sa ating learning task 2. Sana meron kayong natutunan at sana pag-aralan nyo para masagutan nyo yung number 4 and 5. Dahil mas matututo tayo kapag meron tayong papraktisin. Bye-bye!